Iba ako magmahal. Wow. Hinimas ko lang naman yung hita niya. Enjoy na enjoy nga ako eh. Naalala ko yung ex ko. Ha? Bakit? Kinakabayo kasi ng iba. Pag-ibig na walang hanggan. Pangakong walang iwanan. Magkape ka na lang. Dahil walang ganyan. Yung mga babaeng may nunal sa mukha, sila talaga yung malambing. Mabait, mapagmahal at mapagbigay sa kapwa. Yun nga lang tupakin. Gusto mo ba pumayat nang hindi nag-e-exercise? Magmahal ka ng maling tao. Hi Google. Hello, ikaw na naman. Hindi ka ba nadadala? Heto na naman tayo. May gusto lang naman akong malaman eh. Huwag mo nang alamin dahil masasaktan ka lang. Grabe naman to. Pangit ka banding. Tatanong lang naman, dami sinasabi. Pangit ka din. Iba ako magmahal. Wow. Sinasagad ko. Ba't ka sinipa? Siguro sa sobrang lupit mo sa mga babae. Presko daw ako. Hinimas ko lang naman yung hita niya. Ang lupit mo daw pala sa babae dati ah. Sino naman nagsabi sa'yo? Miniligawan nga ako dati, sinipa nga ako sa mukha eh. Ba't ka sinipa? Siguro sa sobrang lupit mo sa mga babae. Presko daw ako. Hinimas ko lang naman yung hita niya. Kaya naman pala sinipa ka. Bawal naman talaga yan eh. Buti nga, hindi ka pinapulis. Kung bawal yung ganun, bakit ikaw? Kusa mong pinapatong yung kamay ko sa hita mo. Tapos nagagalit ka pa pag hindi ko ginagalaw yung kamay ko. Nasa mood lang ako noon. Alam mo, makuha mo muna dapat kiliti ng babae bago mo gawin yan. Bakit siya isang nililigawan ko? Bago ko hinimas yung hita niya, nakuha ko muna yung kiliti niya. Bakit sinampal pa rin niya ako? Ba't ka naman sinampal? Paano mo nahanap kiliti niya? Sa kilikili. Kung nakakabuntis pa ang video call, marami na sanang buntis na OFW. Mabuti na lang, may screen protector. Alam mo, be, mayaman sana kami kung hindi lang namatay ang lolo ko. Wow, talaga? Ano nangyari sa lolo mo? Namatay siya sa hirap. Bakit hindi na pumunta dito yung kumari mo sa bahay? Dati naman, pagdating niya galing abroad, excited na kagad pumunta dito sa bahay. Ewan ko ba nun? Biniro ko lang, ayaw na pumunta dito. Bakit? Ano ba sinabi mo? Sinabi ko lang naman na ayaw na tumayo yung sayo. Bakit mo sinabi? Teka, mukhang duda ako sa inyo eh. Kumari natin yun, pagdudahan mo, ano ka ba? Puntahan mo, bawiin mo yung sinabi mo. Ano ba sabihin ko? Sabihin mo na malakas pa tumayo. Hindi ka ba napapagod sa pagiging maldita mo? Enjoy na enjoy nga ako eh. Kaya nga asar na asar ka, diba? Ako na siguro yung taong pinakamalas dito sa Pilipinas. Bakit ano mang nangyari? Noon kasi, nagtatrabaho ako ng maayos. Honest ako sa kumpanya. Pero biro mo, ako pa yung natanggal. Kung nagtatrabaho ka ng maayos, bakit ka natanggal? Iyon na nga eh. Sip-sip yung kasamahan ko. At siniraan ako sa kumpanya namin. Ayan, mahina ka kasi. Tapos sa time na yon, nung pauwi na ako, nag-abang ako ng jeep na masasakyan. May lalaking dumaan. Pinahawakan niya sa akin yung bag. Nagulat ako, bigla siyang tumakbo. Pagtingin ko sa bag niya, ginto at pira yung laman ng bag. Abay, swerte mo. Paano naging malas yun? Saka saan mo nilagay yung bag? Sa sobrang kamalasan ko, magnanakaw pala yung lalaki. Ako yung nahuli, ako pa yung nakulong. Alam mo, nasa Manila ka. Wala ka sa probinsya. Dapat maging alerto ka. Tsaka bawal ang tanga-tanga dito sa Manila. Tapos, nung nakalaya na ako, akala ko katapusan na ng kamalasan ko. Pag-uwi ko sa bahay, ang dati kong kinakasama, napakarami ng anak. Saklap. Alam mo, di lang kamalasan.
Katangahan mo rin naman eh, kung bakit ka nagkaganyan. Ang pinakasaklap at napakamalas ay yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Ito na yung pinakamabigat at hindi ko matatakasang kamalasan. Bakit pinakamabigat na kamalasan yung nangyayari sa'yo ngayon? Eh, kahit na syunga-syunga ka, okay ka naman. Paano ako makatakas sa kamalasan? Eh, kasal tayo? Swerte talaga yung mapapangasawa ko. Kasi okay lang ako sa pagkain na itlog sa umaga, itlog sa tanghali, at siya naman sa gabi. Eh di bukas, wala ka na pakain eh. Itlog sa umaga, itlog sa hapon. Grabe naman yan. Baka nakalimutan mo. Dalawa lang yung itlog namin. Bukas, mamatay ka na sa gutom. Ops. Bakit ngayon ka lang? Ang labas mo sa trabaho alas 6. Anong oras na? Alas 10 na. Late ka ng 4 na oras. Sabihin natin yung biyahe mo 1 oras. So mayroon ka pang 3 oras na late. Anong ginawa mo sa 3 oras na yan? Ha? Nag-overtime lang kasi kami sa trabaho. Overtime? Sinong niloko mo? Tumawag ako sa trabaho mo at hindi ka nag-overtime. At saka bakit ka may banbaw na sexy na damit? Akala mo hindi ko alam? Sinusuot ko lang naman yun pag nag-practice kami. Practice ba ka mo? Bakit nakita ka ng friend ko? Sexy ang suot mo at pumasok kayo sa hotel. Saan ang practice doon? Kasama kasi sa practice yun. Kasama sa practice? Bakit lalaki ang kasama mo? Partner kasi kami sa practice para sa Christmas party namin. Hindi ka ba nagsisinungaling? Hindi naman ako nagsisinungaling. Isa sa mga barkada ko ang nagtatrabaho sa hotel na pinasukan nyo. May narinig silang tunog galing sa kwarto nyo. Anong tunog yun? Ungol lang yun. Kita mo na. Nanlalaki ka talaga. Huwag mo sabihin practice yun. Oh, nag-ring yung phone mo. Sagutin mo na. Baka yan yung lalaki na kasama mo sa practice. Ano sabihin ko? Sabihin mo na huwag na niya ulit gawin yung ginawa niya sa'yo. Kasi magkakagulo lang tayo niyan eh. Hello? Sa susunod, wag mo na ako. Anong inantay mo? Sabihin mo na. Huwag mo na daw akong pakialaman ha sa susunod. Hindi. Sabihin mo sa kanya kung anong ginawa niya sa'yo, banggitin mo para hindi na niya uulitin. Sa sunod, wag mo na daw ako dilaan ha. Oh, bakit tulala ka? Anong iniisip mo? Nisip ko lang. Kung hindi kaya tayo nagkakilala, sino kayang asawa mo ngayon? Ah, gayong ka? Eh baka si ano? Oh, gininino mo ah. Bakit hindi Red Horse? Pag Red Horse kasi, naalala ko yung ex ko. Ha? Bakit? Kinakabayo kasi ng iba. Ayoko na makita yung lalaki na laging bumubuntot sa'yo ah. Kahit alam niyang may asawa ka, nanliligaw pa rin sa'yo. Tandaan mo yan. Oo Han, hindi mo na yun makikita at hindi na rin yun manliligaw sa akin. Ay, buti naman, tumigil na siya. Siguro, naiintindihan na niya na mali yung ginagawa niya. Oo Han, gumawa na rin ako ng paraan para tumigil siya. Diyan ako believe sa'yo, Han. Dahil hindi mo inasa sa akin lahat at mahusay ka mag-isip. Oo Han, hindi na yun magpapakita dito at hindi na rin yun manliligaw sa akin. Yan ang asawa ko. Hindi lang matalino, mandiskarte pa. At hindi ako nagkakamali na ikaw yung napapangasawa ko. Swerte ko sa'yo. Kaya nga pala, ano palang ginawa mo? Bakit bigla na nahimik yung lalaking yun? Ako na pumupunta sa bahay nila araw-araw.